sa mga kabubukas ng radyo at telebisyon nationwide at multimedia platforms. Paunahin natin si dating DOTR Secretary Art Tugade. Si Senator JB, bagamat hindi siya ang chairman ng Senate Committee on Public Services, ito ang champion ho ninyo ng DOTR. Kayo ho ay credited sa panahon ninyo na approve ang Metro Manila Subway, sa panahon ho ninyo na approve ang Manila to Calamba, sa panahon ninyo na approve ang Manila to Clark, sa panahon ho ninyo na approve ang Manila to Bicol, at sa panahon ninyo ay na-approve ang Subic-Clark Railway project, at sa panahon ninyo ay na-approve ang Mindanao Railway project. Nagawa ho yun sa loob ng 3 taon. Approvals from NEDA Infracom to NEDA ICC to the NEDA board, at nailako sa mga sa PPP at nailako sa Overseas Development Assistance Project. Itong bilis na ito, Senator, I'm asking Senator muna din, Anong naisip po ninyo? Ano ang JB Ejercito mindset at that time nung pinapopularize ninyo habang ina-assist ninyo si Secretary Tugade sa Railway is the way? Yan ini-expect ninyo, hindi, bukas okay na yan, bukas okay na yan. O katulad ng experience ng Singapore, ng Vietnam, ng Hong Kong, sometimes it takes 6 years to 10 years because of right-way issues. Ano ang mindset ninyo ng panahon na yon? Well, alam mo, Cesar, palagay ko among the ASEAN countries lang, parang napag-iwanan tayo, no? Yung mga karating bansa natin invested heavily in infrastructure, railway system, airports, highways. Siguro some 30-40 years ago. Dati top 5 tayo easily sa ASEAN. Ngayon pati ang Vietnam naunahan tayo. Kaya nga nung nagkaroon ako ng pagkakataon nung pakakaupo, hindi pa nag-a-assume si Secretary Tugade, maganda siya magkwento. Nag-meeting kami, sabi ko, push natin talaga railway. Kaya naging maganda ang aming tandem, no? Ako yung nagde-defend ng DOTR. Talagang naging katotohanan, no? Itong mga railway projects, yung NSCR, Metro Manila Subway at iba pa. Ang tingin ko, Cesar, ito lang ang paraan para ma-spread out natin yung development, no? Kinikwento ko ni Secretary, no, na mag-create tayo ng growth areas in the different provinces. Yung idea niya na ilagay yung DOTR sa Clark, okay, para mabuhay po yung Central Luzon. Pero once we finish the NSCR, yung papuntang Mindanao Railway, halimbawa, yung papuntang Bicol, yung ibang mga probinsya, magkakaroon tayo ng growth areas. Ganyan din po ang nangyari sa ibang bansa. Ang foreign direct investments kasi, Cesar, ang tinitignan yan, unang-una, yung pong, of course, ease of doing business, infrastructure, and energy. So, malayo-layo ang kailangan nating habulin in terms of infra development. Kaya nga natutuwa ako nung panahon ni Secretary Art, hindi naman dahil kasama ko siya, yung mga railway projects na matagal na kinalimutan, kahit papano ay nasimula na. Alright, syempre nakamonitor kayo sa progress ng DOTR and national government in general. Secretary Art, yung Art Tugade mindset ba at the time na massive approvals, negotiation for railways, nagbago ba ngayon? Alam mo, magbalik tanaw ho tayo kung pamarapat. Sige ho. Tama ho yung sinabi ni Senator. Nagkita ho kami, hindi pa ako nag-a-assume, sa isang hotel. Maaga, na kung saan humingi ako ng advice at taguyod sa kanya kung papaano mapalago at ma-implement yung railway. You want to solve the transport crisis in the Philippines? Go rails. Go rails. Noon pa nag-usap kami. So, in-inspire niya ako para ituloy, ipursige, kasama na yung pagpapaalala niya sa akin sa subway. Tahimik akong tinanggap, natuto sa kanya. Liwanagin ko lang ho, yan ho ang unang pagliliwanag. Pangalawa, kung meron hong nagawa sa rail at kung saan paman, hindi ako lang ho yan. Marami hong gumabay at tumulong sa akin. Kagaya ni Senator. Nandiyan dyan ho yan. Tahimik na tumulong sa akin. People make me look good because they supported me in my ideas. Nandiyan dyan si President Duterte, yung mga kapwa-kabinete ko, yung mga nagtatrabaho, babae, lalaki, bata at matanda sa Department of Transportation, nakiisa sila sa vision at patakaran. Dahil ho dyan, nabuo at they help me look good. Nagpapasalamat ako dyan. Ngayon, nagbago ba
yung pananaw na sinasabi ni Senator na kailangan rails, dapat hindi magbago yan. Kasi kung sa isang auto sasakay 2, 4, 5 tao, yung tren, ang sasakay ho dyan, 300,000, 350,000, time punctual, kailangan gagawin mo yan. Kaya nga ho, So yung punctuality as a foundation ng values ninyo, translated ito policy and program para punctual sa din. transportation. Oh. Ilan oras ang nawawala dyan sa ating pagbabiyahe? Yung oras na nawawala sa ating pagbabiyahe, oras na nawawala sa efforts natin into productivity and economic growth. Kaya, tama ho, the only way, the way is the railway. Kailangan ho yan. Kaya dapat, nararapatin ho, sige na ho, yung subway, pakituloy na lang ho. Yung yung train ho, yung sa Bulacan papunta sa, sige na ho, please, ituloy nyo. Prioritize. Saka, huwag nyo kakalimutan yung sa subway. Tama, nasabi natin 2029. Buo, may konsepto ho tayong inintroduce dyan. Yung sinatawag natin na partial operability. Sir, maalala nyo yun? Na kung saan, hindi mo tatapusin lahat yung proyekto para mapakinabangan. Kung makatapos ka ng 3-4 na estasyon, kagaya sa plano natin, Mr. Senator, 3-4 na estasyon, umpisahan mo na yan, partial operability. Pag naramdaman ng mga tao yung comfort na binibigay niyan, pag nakita yung bienes na natatanggap ng sambayanan niyan, mahihinto mo pa ba yung project na yan? Madedelay mo pa ba? Hindi na ho. Kaya kung pwede lang, ibalik. Ngayon, sabihin ko lang ho, nung nag-umpisa kami, kasutulong nila Department of Finance Secretary, si Sunny Dominguez. Sir, maalala nyo, pati yung funding arrangement na ayos dyan. Sa Japan. Yung Japan, 40 years term loan babayaran dyan. May grace period ng 12 years. Ang interest napakababa. sa non-consulting, napakababa. Kung hindi ako nagkakamali, 0.10 sa non-consulting, 0.01% sa consulting, 12 years grace period. Sir, Japan ho yan, hindi Chinese. Sige na, please, ituloy nyo na. Yung problema, tinutuloy naman. Yung problema sa pag-move ng tunnel boring machine, may programa na ho yan. Talagang may inconvenience yan. Pero tiis lang. Tiis lang. Ano gusto mo? Maghirap ka ng 2 taon o maghirap ka ng 20 taon? Yun lang naman yun. That's the art to God mindset. Ang pagpipilian mo, maghirap ka ng 2 o 5 taon o 20 o 50 years na taon. Sama-sama ho tayo dito. Para lang sa ganun, yung sinabi ni Senator na huli na tayo sa Southeast Asia, pumantay naman tayo, magkaroon tayo ng subway. Habol tayo. Yung threat sa Tutuban, papuntang Clark, sige na ho, para meron tayong Airport Express na tinatawag. Secretary Art, doon sa mga hindi nakakaunawa, ano ang mindset ng isang Art Tugade nung inilipat niya ang headquarters ng DOTR sa mas malayong lugar sa Clark, Secretary? Tayo po ay magbalik tanaw. Alam nyo ho, noon sa kabinete, sa pamumuno ng ating Presidente Duterte at kasama na yung mga kabinete, pinag-uusapan ho ang 2 bagay. Una ho, papaano mapapalago at makakalat yung mga negosyo at mga gawaing pamahalaan o gobyerno sa mga probinsya. Yan ang una. Yung propagate, kasi uso nun yung Imperium Manila na lahat ng opisina ng pamahalaan, gobyerno nasa Maynila. Iniisip no na palaguin yon, ilipat sa mga probinsya at nang ganon maka-generate ng sariling employment, makatulong sa development. Pinag-uusapan ho yan. Ang ilang pangalawang pag-uusapan yung climate change. At dun sa kabinete, nung nagpupulong-pulong, sabi nila, kailangan yung mga ibang opisina ilagay natin sa lugar na kung saan dumating man ang problema ng climate change, tuloy pa rin ang pagsiservisyo sa gobyerno. Merong pag-aaral na sa pamunuan ni Secretary Vince Dizon na nagpapakita
na doon sa Clark, sa Pampanga, ito ho yung talagang less prone sa flood, less prone sa tinatawag na earthquake at challenges ng climate change. Kaya nga ba sabi, in-encourage yung mga pamahalaan na kung pwede lumipat at pumunta sa Clark. Nang sa ganon, matugunan yung sabi natin, spread yung opportunities of skills and employment sa ibang probinsya, at pangalawa, secure government offices. Kaya nga ba't ako ho, nagdumali na talagang humanap ng pamaraan upang sa ganon, yung DOTR ay mailipat at mailipat ko naman sa Clark. Sir, masakit sa katawan yun sa aking personal. Pagkat ako'y nakatira sa Muntinlupa, araw-araw pupunta ako sa Clark. Ganun pa man, ginawa ko yun pagkat naniniwala ko na kailangan i-break yung tinatawag na Imperium Manila sa government locations, sa mga offices para mapunta sa probinsya, mapalapit sa mga ibang rehiyon. Pangalawa, address climate change. Ayun ho yung dalawang kadahilanan na kung saan, bakit minadali at ginawa kong pamaraan, humanap ng pamaraan upang kami mapunta sa Clark. Magbigay ehemplo. Huwag ko natin kakalimutan na dapat yung mga centers of government, ika nga, ay madala rin sa mga probinsya. Huwag natin kailangan, at ngayon nararamdaman na natin yung epekto ng climate change. Diyos ko, kung tamaan tayo dyan ng lindol, earthquake at baha, kailangan yung estado ng pamahalaan ay protected sa vagaries of climate change. Ayun ho yung kadalawang kadahilanan. Kaya nga ba't nagtataka ako, bakit ang unang ginawa, nandoon ka na sa Clark, pag-aari ng gobyerno, inalis mo at pumunta ka kung saan-saan sa pag-aari ng pribadong mga kumpanya. The mindset of Art Tugadi then, no?